kaibigan, sa araw na ito ay maririnig po ninyo ang testimonya ng isang nilalang na nais ibahagi ang kanyang kwento upang kapulutan ng aral. Siya po ay si Cora. Isa akong ina na may kapansanan. Nasunog ang aking balat sa isang aksidente. Kaya simula noon, nahirapan na akong buhayin ang aking mga anak. Nakatira kami sa ilalim ng tulay at umaasa sa mga tira-tirang pagkain para mabuhay. Ito ang aking buhay. Mama! Kanina pa po tayo naghihintay dito. Gutom na ako. Angel, konting tiis na lang ha. Mamaya, may lalabas niya sa kainan para magtapon ng basura. Abangan natin yun dahil sigurado mga pagkain ng laman nun. Mama! Ayun o! May lumabas na po at may dalang plastic na itim. Itinapon po niya sa basurahan o. Tara mga anak, puntahan na natin. Tara na. Ma! Takuha ko na po yung plastic na itim. Akin na, Mitoy. Bubuksan ko. Titingnan ko kung ano-ano yung mga laman. Ito po. Ay, mga anak! May pagkain na tayo! Mukhang masasarap! Pwede na po ba akong kumain? Ay, naku, Angel, hindi pa. Pipiliin ko muna kung ano yung mga pwede pang kainin dito. Tapos lulutuin ko ulit para mamatay yung mga mikrobyo. O tara mga anak, umuwi na tayo sa ating barong-barong para makakain na tayong tatlo. Yay! Ano mga anak? Nasarap ba? Opo. Lalo na po yung mga balat ng fried chicken. Ako naman po. Gusto ko yun yung pesyahay. Kahit nagtira-tira, masarap naman. Niluto at sinarapan kong mabuti yan para ligtas kainin. O sige na, kain lang kayo ng kain. Chop-chop! Wow! Ay. Ma, bakit po kayo natigilan sa pagkain? Hindi mo ba masarap yung pating nakuha nyo? Pasensya na kayo mga anak kung hindi ko kayo napapakain ng maayos. Alam ko delikado itong kinakain natin pero wala akong maisip na ipakain sa inyo. Ang hirap kasi ng buhay. Wala akong mapasukang trabaho kasi tingnan niyo naman ang itsura ko. Hirap akong kumilos dahil sa balat ko. Mama, di naman po namin kayo sinisisi kung ganito ang naging buhay natin. Ang importante lang naman po, magkakasama tayo. At may nakakain pa rin tayo kahit papano. Pero huwag kayong mag-alala. Kapag may pagkakataon ako, pakakainin ko rin kayo ng malinis at sariwang pagkain. Ang sakit ng tiyan ko. Ano ba ito? Mukhang sa kinain ko ito kanina. Buti na lang hindi sumakit ang tiyan ng mga anak ko. Mama, bakit gising pa po kayo? Masakit po bang tiyan nyo? Oo, anak. Siguro dahil doon sa kinain ko kanina. Pero kaya ko to. Idudumi ko lang to tapos mabilis yung mawawala ang sakit ng tiyan ko. Sigurado po kayo? Sige na, anak. Matulog ka na. Opo, ma. Diyos ko. Patawarin niyo ko kung hindi ko kayang buhayin ng maayos sina Mitoy at Angel. Hindi baling ako na lang ang sumakit ang tiyan dahil sa mga kinakain naming pagpag. Basta wag lang sila. Hindi ko kakayanin kapag may nangyaring masama sa aking mga anak.
Ma, nagugutom na po si Angel. Sandali lang mga anak. Iniisa-isa ko pa itong nakuha kong pagpag kanina. Mitoy, ito, tignan mo, oh. Yan, Oh, mukhang hindi po naggalaw yung pagkain yan. mga karne ng baboy ang karamihan sa nakuha natin. Pag napili ko ng lahat, tsaka ako magluluto ng adobo. Oh, Tamang-tama. May toyo, suka at pamintang binigay sa akin si Aling Tekla. Ang sabihin mo kay Angel, konting tiis na lang. Opo. Makakakain din tayo. Angel? Oh, Diyos ko. Ano nangyayari sa'yo? Ang sakit po ng tiyan ko, Mama. Tulungan niyo po ako. Mitoy! Mitoy, halika, dali! Aray po. Ang kapatid mo! Sumasakit ang tiyan. Tulungan mo akong kargahin. Hihingi tayo ng tulong. Opo. Mama, hindi ko na po kaya. Ay, tulong! Tulong, makiusap ka lang ng anak ko. Mawawa kayo sa amin. Hindi na kaya ng anak ko yung pamimilipit ng tiyan niya. Tulungan niyo kami, nakikiusap ako. Iligtas yung anak ko. Anong nangyari sa anak mo? Na-food poison ba siya? Hindi ko po alam. Kumain lang po kami ng pagpag na adobo. Ayan, sumakit na po ang tiyan niya. Kailangan madali siya agad sa ospital. Ikaw, bata, tawagin mo yung tricycle na naroon. Sabihin mo pumunta dito. Opo! Iililigtas natin ang anak mo, Ale. Tatagan mo ang loob mo. Doktor, kumusta na po ang lagay ng anak ko? Ligtas ng bata. Tama kayo. Sumakit ang tiyan niya dahil sa kinain niyang pagpag. Mrs., hindi po talaga safe kainin ng mga pagkain nang galing sa basura dahil contaminated na ito ng mga mikrobyo na pwedeng magdulot ng sakit sa sino mang kakain nito. Wala po kasi kung mapapakain sa mga anak ko. Mahirap lang po kami. Wala pong trabaho. Hindi po ako matanggap dahil sa itsura ko. Kaya pagpag lang po ang kaya kong ibigay sa kanila. Ganun ba? Opo. Eh, pasalamat tayo sa Diyos dahil naagapan ang sakit ng anak mo. Dahil kung tumagal pa yan, pwede niya yung ikamatay. Ay, sige, Mrs. May aasikasuhin pa akong ibang pasyente, no? Iiwan ko na po kayo. Salamat po, Doktor. Opo. Salamat po, iniligtas yung anak ko. Anong sabi ng doktor? Ligtas na daw po ang anak ko. Naku, maraming salamat sa inyo. Tinulungan niyo ako madala si Angel sa ospital. Ano po palang pangalan nyo? Cora po. Ako si Mrs. Cruz. Nagtatrabaho ako bilang social worker sa DSWD. Huwag ka mag-alala sa babayaran dahil ako na ang sasagot ng bills. Ako na rin ang bahala sa mga gamot ng anak mo. Ano ko, Mrs. Cruz? Malaking bagay po itong ginawa niyo para sa amin. Ilalapit ko rin sa DSWD ang mga anak mo. Baka meron silang maitulong sa inyo. Angel, narito na ulit tayo sa bahay natin. Yay! Ang saya-saya! Nakakamiss po itong bahay natin. Alam mo, Angel, masaya kami ni Mama na magaling ka na. Ay, Mrs. Cruz, tuloy po kayo sa munting tahanan namin. Salamat. Pagpasensyahan niyo na po yung bahay namin. Maliit lang po. At saka medyo yung mayanig. Kasi marami pong sasakyan yung dumadaan sa itaas ng tulay. Ilang taon na ba kayong nakatira dito? Maraming taon na rin po. Simula nung mamatay yung asawa ko, nung 1 taong gulang pa lang si Angel. Namatay ba siya sa aksidente kung saan nasira yung mukha mo? Opo. Mabuti na lang. Binuhay pa rin ako ng Diyos. Kasi kung 2 kaming namatay, baka nasa ampunan ng mga anak namin.
Mama, gusto ko na pong matulog. Sige, Angel. Mitoy, Po. samahan mo yung kapatid mo. Opo. Nakausap ko na pala yung head namin sa DSWD tungkol sa mga anak mo. Concerned sila masyado kung kaya mo ba silang buhayin na hindi malalagay sa panganib ang kanilang buhay. Alam ko po, mahirap ang buhay namin, pero kakayanin ko po. Ang option kasi nila, kunin sa'yo ang mga anak mo kung makita nilang hindi mo sila kayang buhayin. Hindi. Ayoko pong mawalay sa mga anak ko. Sila na lang dalawang dahilan, kaya patuloy pa rin ako lumalaban. Huwag niyo naman kunin sa akin ang aking mga anak. Pero mas mapapabuti ang buhay nila kung mailalagay silang pareho sa pangangalaga ng DSWD. Patawad po, Mrs. Cruz. Pero hindi po kailanman ibibigay ko ang mga anak ko. Hindi po. Mga anak, eto na ang pagkain nyo. Wow! Instant noodles! Saan niyo po ito nakuha, Mama? Namalimos ako sa tulay. Yung naipong ko, binili ko na lang yan. Hanggat maaari, ayoko na kayong pakainin ng pagpag. Yay! Hindi na pagpag ang kakainin namin! Mitoy, iluto mo na tong noodles para makakain na kayo. Opo, Mama. Tara, Angel. Cora! Si Mrs. Cruz ito! Sandali lang po. Mrs. Cruz, tuloy po kayo. Ano pong balita? Nakausap ko na ang DSWD tungkol sa mga anak mo. Hindi na sila kukunin sa'yo. Talaga po. Sa halip, tutulungan kanilang mabigyan ng kabuhayan para masuportahan mo ang mga anak mo. Aba, magandang balita po yan kung ganun. Tutulong din ako sa'yo. Bukod sa ibibigay sa'yo ng aming ahensya, dadagdagan ko ang puhunan mo para makapagsimula kayo ng panibagong buhay. Ay, Ang hiling lang namin, sana mapalago mo ng maayos ang ibibigay namin sa'yo para maging maayos na ang buhay ninyo ni na Mitoy at Angel. huwag po kayong mag-alala. Pinapangako ko sa inyo, palalaguin ko ang anumang ibibigay niyo sa akin. Maraming salamat. Tatanawin naming malaking utang na loob sa inyo ito. Good luck, Cora. Naway gabayan kayo ng Panginoon. Sobrang pasasalamat ko sa mga mabubuting Samaritanong tumulong sa aming pamilya. Kung hindi dahil sa kanila, hindi magiging maayos ang aming buhay. Napapalago ko ng maayos ang puhunang binigay nila sa akin. At sa ngayon, hindi na kami kumakain ng pagpag. Nabigyan din kami ng gobyerno ng pabahay at hindi na rin kami nakatira ngayon sa ilalim ng tulay. Bilang ina, parang nabunutan ako ng tinik sa dibdib nang makita kong umaayos na ang buhay ng aking mga anak. Ako si Cora at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Maynard Landicho, Jenaline de la Cruz, at Leonel Benjamin. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Mula sa panulat ni Krishna Senga. Direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kaibigan, sa araw na ito,
inyong maririnig ang kwento ng isang dalagang isinakripisyo ang tunay na itinitibok ng kanyang puso upang mapanatili ang respetong iniingatan para sa kanyang sarili. Siya ay si Veron. Nakapag-aral ako sa isa sa mga kilalang universidad dahil sa scholarship ng isang foundation na tumutulong sa mga estudyanteng tulad ko na nagtapos mula sa public high school. Dito ko nakilala si Arman na naging kaklase ko mula first year hanggang fourth year sa kursong computer science. Mabait si Arman, maginoo at masipag sa pag-aaral. Ang mga katangiang nagbigay dahilan sa akin upang tugunan ang pagtatapat sa akin ng kanyang damdamin sa kalaunan. Pero ang kwento naming dalawa, tulad din ng gasgas na kwento ng isang mayaman at mahirap na nag-iibigan. Ang ibig mo sabihin, magkahiwalay ang mga magulang mo, Veron? May iba na po kasing pamilya si Itay, tita. Ang nanay mo, ganun din. May iba na rin kinakasama? Wala po. Nang iwan po kami ni Itay, dalawa na lang kaming namuhay ni Inay. Oh, na-stress ako sa sitwasyon ng pamilya niyo. Pati tuloy sa pagkain, nawala na ako ng gana. Tatapatin kita, Veron. Hindi kita gusto para kay Arman. Kaya ngayon pa lang, sinasabi ko na sa'yo, layuan mo ang anak ko. Pero Daddy, sinagot lang naman po ni Vero ng totoo ang tanong ni Mami tungkol sa parents niya. Ang punto ng mami mo, masalimuot ang mga ganyan sitwasyon. Ayaw lang niyang madamay ka sa isang magulong pamilya. Bakit, Daddy? Ano po bang problema kung galing sa isang broken family si Veron? Ibang kinamulatan niya mula sa kanyang mga magulang. Natural na iba rin ang mga pananaw niya. Ang sistema niya. Dapat mo malaman na bawat wasak na pamilya may produkto, Arman. Magiging bahid lang sa pamilya natin ang pinagmulan ng babaeng yon. Gusto mo bang pagtawanan tayo ng ating mga kamag-anak at kaibigan? Oh, Veron, tayo nang magkapunan, anak. Susunod na lang po ako, Inay. Teka, umiiyak ka ba? Namumugto kasi yung mga mata mo. May kinalaman ba sa pagpapakilala sa iyo ni Arman sa kanyang mga magulang? Negatibo po ang pagtanggap nila sa akin. Lalo na nung malaman nila tungkol sa sitwasyon natin. Ayun na namang issue ng sirang pamilya. Ako kuminsan, ginagamit na lamang nilang dahilan yon para sa mga pansarili nilang interes sa kanilang pera. Sa dignidad nilang questionable. Dahil pa rin sa kanilang inaasal. Total, magbe-21 anyos ka na. At ito naman talaga ang plano namin ng daddy mo. Mainam pa ngang sa US mo natapusin ang iyong kurso. Doon, mas maraming oportunidad. Higit sa lahat, maraming babae. Kaya ayusin mo na mga papeles mo. Para kapag nakabalik na kami roon, hihintayin na lang natin ang iyong takdang edad para sa proseso ng petisyon. Hindi na ako nakalaya sa mga restriction niyo, Mami. Pati ba naman sa babaeng dapat kong mahalin? Narinig mo ang desisyon ko. Kaya wala na tayong dapat pang pagtalunan. Mami, I'm sorry. Pero hindi ko kayang lumayo kay Veron. Mahal ko siya.
Siya ang pumupuno ng mga pangarap ko. Pwes, sa ayaw at sa gusto mo, lalayuan mo siya! Veron, sandali. Huwag mo naman akong iwasan. Galing ako sa isang sirang pamilya, Arman. Hindi naman nakakahawa yun eh. Lalong hindi namamana ang isang broken family. Iba yan sa paniniwala ng mga magulang mo. Ang pinangahawakan ko, yung ibinigay mo sa akin karapatan na mahalin ka. Karugtong ka na ng American dream ng mga magulang mo, Arman. Green card holder sila. Ikaw ang kukumpleto sa kanilang mga pangarap. Veron, mahal kita. I want you forever. You and me. Araw-araw basta ang iniisip ko. Isang buhay na ikaw ang kasama ko. Iiwan mo pa rin akong kinukontra ang malulungkot na sandali. Dahil sa ayaw ko at sa gusto. Kailangan ko makasanayan ng kirot na iiwan mo dito sa puso ko. Pero sana nga, lahat ng sakit na mararamdaman ko sa paglilimutan natin, kailangan kong tanggapin ang maluwag sa aking dibdib. Na magiging kwento na lang ang mga yun sa paglipas ng panahon. Aling Lena, ako na po magtutulak ng kariton nyo ng balot papunta sa kanto. Ay, maraming salamat, Alfred. Ha, ang totoo. Kanina pa nga ako hirap na hirap sa pagtutulak sa kariton na ito eh. Ano ba? Oo, kasi nga nagdagdag ako ng tindang sa malamig. Kapartner ka ako nito mga balot na tinda ko. Sige, tutulak ko na. Ay, salamat. Maganda pong idea yung naisip nyo Ay, oo. Malapit na kasi ang graduation ni Beron, kaya nag-iipon ako kahit papaano. Para naman sa ganun eh, may maipambili naman kami na mapagsasaluhan sa araw na yon. Ikaw ba? Kumusta na yung pagtatrabaho mo sa paggawaan ng mga aluminyo? Ayos naman po. Sumasapat naman pong kinikita ko sa pabrika para sa aking mga pangangailangan. Bukod po sa nakapagtatabi pa ako para sa pangarap ko makapag-enroll sa ladderized course na may kaugnayan sa trabaho ko. Alam mo, Alfred, yun ang gusto ko sa iyo. Hindi ka sumusuko sa iyong mga pangarap. Iginuhit ko na pong lahat sa mga palad kong mga pangarap ko, Aling Lena. Tulad ng mga oras, hindi po ako hinto sa mga pagsisikap ko hanggang sa matupad ko pong mga layunin ko. Arman, ang parents mo. Arman! Alam mo mamayang gabi ang alis namin ng daddy mo pabalik ng US. Pero pinaghanap mo pa kami sa mabahong lugar na ito para lang makita ka. Mami, may mahalaga na po akong sasabihin kay Veron. At sa araw pa ng flight namin ng daddy mo? Bakit? Mas importante ba kesa sa amin ang sasabihin mo sa babaeng yan? Ma'am, please. Arman, sabi ko naman sa'yo, hindi ka na dapat pa nagpunta dito. Sige na, sumama ka na sa kanila. Veron. Ano ba? Kailangan pa ba munang bigwasan ng lalaki nga bago umiwalay sa babaeng yan? Arman, mahuhuli kami sa flight namin. Huwag mong sagarin ang pasensya ko, Arman. Ano? Hindi ka pa rin ba talaga titilit yan? Talaga gusto mo akong subukin? May gusto kang patunayan? Daddy. Hindi ko naman masisisi ang mga magulang ni Arman para tutulan ang pag-iibigan nila ni Beron. Karapatan nilang hangarin ang para sa kapakanan ng kanilang anak. Pero napakasakit sa akin na makita at marinig na pinagsasalitaan ng masasakit ang kababata mo, Alfred. Kung minsan, kaya po nasisira ang pagkakakilala sa mga pagkatao natin dahil na rin po sa mga maling kwento ng iba, Aling Lana.
Isang malaking kasalanan na ba ngayon ang manggaling sa isang sirang pamilya na kailangang kapuutan, isumpa at huwag ibilang sa lipunan? Veron, tuloy na tuloy ng pag-aayos ka ng mga papeles. Sakaling magkaroon ng go signal ang petisyon sa akin na Daddy at Mami. Matutuwa sila. Hindi sila mabibigo sa mga plano sa iyo. Lalo na, maganda ang kanilang layunin para sa iyong kinabukasan. Hindi ko inaasahan. Haharap ako sa ganito kahirap na sitwasyon sa pagitan nating dalawa. Tama lang na maglimutan na tayo. Dahil hanggat hindi ako bumibitiw sa ating relasyon, iisipin pa rin ng parents ko. Pera lang ang habol ko sa'yo. At ang oportunidad na makarating din sa Amerika. Alam mo kung gaano kita pinaglaban sa kanila. Pero kailangan ko rin ipaglaban ang aking karapatan. Kailangan kong pahalagahan at irespeto bilang tao. Dahil kung hindi ko pangangalagaan ang aking dignidad, sino pa gagawa nun para sa akin? Gusto kong malaman mo na napakasakit para sa akin ang paghihiwalay natin ito. Turuan mo ring lumimot ang iyong sarili. Sana nga dumating ang araw na pwede ka nang magmahal ng malaya. At yung pwede ka ring mahalin ng malaya. Nagsinungaling ako nung sabihin ko kay Arman na madali ko lang siyang malilimot dahil ang unang-unang kong kalaban ay ang aking puso. Saan man ako dalhin ang aking mga pangarap? Mahalaga pa rin sa akin ang pagkilala sa karapatan kong umunlad bilang isang tao. Katulad din ng malaking respetong iniukol ko sa aking kapwa. Sa paraang hindi nakasasakit sa dignidad ng iba. Ako si Veron. Ito ang aking buhay. Bawat araw ay pagsubok sa katatagan ng mga sandali. Isang paraan kung paano natin haharapin ang masasakit na pangyayari. Kung paano tayo magiging higit pang makabuluhan pagkaraan pa rin ng masasakit na pangyayari. Mga nagsiganap, Susan Robles, Jeneline de la Cruz, Maynard Landicho, Lionel Ganamin, Phil Cruz, at Rosana Villegas sa papel na Veron. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutiang, sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Buyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang kabataang araw-araw na kinasusuklaman ang nakagisnang kahirapan. Siya ay si Janala. Simula sa aking kamusmusan hanggang sa ako ay magdalaga, nakamulatan ko na ang walang katapusang kahirapan dinaranas ko sa poder ng mga magulang ko. Oo nga, nag-iisa lang akong anak. Pero hindi pa rin ganap na masustentuhan ni na inay at itay ang aking mga pangangailangan, lalo na sa aking pag-aaral. Ano ba yan?
ako sa inyo ng baon bago pumasok sa eskwela. Palagi na lang kayo walang maibigay. Buti na lang pala, nakapasa ako sa entrance exam sa public college. Dahil kung hindi, talagang hindi ako makakapag-aral ng kolehiyo. Anak, alam mo namang hanggang sa bibig lamang natin sumasayad ang kinikita namin ng tatay mo. Eh bakit naman kasi pilit pa rin kayo naglalabada? Ang baba-baba naman ang binabayad sa inyo ng mga pinaglalaban nyo. Ito lang nga kasi ang kaya kong gawin. Saka ito na nakasanayan ko nga na buhay. Kaya mahalaga sa akin ang trabaho kong ito. Kasi parehong mahina ang utak nyo. ni Anak! Tay. Oh, siya naman nagkakandakuba sa construction site. Sako-sakong simento at buhangin yung binubuhat. Pero pagdating ng Sabado, katiting lang din yung sinasahod dahil hindi siya sinasama ng forma nila sa minimum wage. Sabi nga kasi ng itay mo, kaysa sa wala nga siyang pinagkakakitaan, di... Ay, hindi lang naman yung katuwiran yung ganyan ni Itay mahalaga. May anak kayo na gusto makakain ng maayos at gusto makatapos sa pag-aaral. Dahil may mga pangarap ako. Hindi tulad yun ni Itay. Wala kayong pangarap! Kung hindi nga lang, baka lalong magrebelde. Kakalitan tayo ng forma niya. Mapagbubuhat lang ko na ng kamay si Janela, Kuya Fredo. Pagkakalo ng simento na yan. Masyado na kung pagsalitaan niya kami ng nanay niya. Uy, Ewan ko ba sa mga kabataang umuusbo ngayon? Mas malakas pang malumbag kesa sa mga magulang nila. Sino ba magulang ang hindi nangarap ng mataas para sa anak? Ginagawa naman namin ni Auring ang lahat. Pero ano bang aasahan niya sa mga katulad namin hindi naman nakatungtong ng paaralan? Ay nako, magpinsan nga sila ng ating biyangka niya. Nang makatapos ako ng kolehiyo, agad na tumira sa kondominium. Eh, hindi ko na kinontra kung hanggang saan ba siya dadalhin ng mga pangarap niya. Hindi ko naman na masasaklawan pa ang kanyang mga desisyon. Janela! Uy, sandali! Bakit ba, Alfie? Meron ba akong mapapala kapag nakipag-usap ako sa'yo? Ha? Talaga meron. Lalo na wala kang pera. Pero ang taas-taas ng lipad mo, di ba? Galing mo mga insulto ah. Gutom ka rin naman na katulad ko. Pero kapag sumama ka sa mga transaksyon ko, ha? Pareho na tayong palaging magiging busog. At tinitiyak ko sa'yo, pati pampaaral mo, hindi mo na po problemahin. O baka nga hindi ka na mag-aral eh. Lalo na kapag nakakahawa ka na ng maraming pera. Ano? Ha? Pera ba? Pera ba ka mo? Pera, Ha? oh. Maraming pera ka mo, Oo, Alfie? oo naman, Janela. Oh. Gaya ng narinig mo, maraming pera. Janela, hindi ka nga pwedeng tumira dito sa unit ko tulad ng gusto mong mangyari. Bianca! Ayoko na kasi doon sa puder ni Itay at Inay. Hindi ko na kayang pagtiisan yung mga kababawan nilang mag-isip. Hindi nga kasi po pwede ritong basta na lang magpatira ng kung sino-sino. Eh, may mga rules and regulations sa sinusunod ng mga nangungupahan dito. Diba? Ikaw naman nagbabayad ng upa dito. O hindi pa pwede mo nga akong patirahin dito. Kahit pa. Hindi pa rin pwede. At pwede ba? Huwag kang punta ng punta rito nang hindi mo man lang ako tinitext o tinatawagan. Maliwanag! Kung alam mo lang, kung gaano mo sinasaktan ang kalooban namin ng nanay mo sa mga bagay na isinusumbat mo na hindi namin maibigay sa iyo. Kung alam nyo lang din, napagod na ako sa klase ng buhay na nakamulatan ko sa inyo ng Inay. Noon pa man, busit na ako sa walang katapusang kahirapang ito.
Masakit tanggapin na hindi na nga ikaw ang dating batang maliit na nahahagkan at nayayakap namin ang iyong ina, Janela. Inalayo ka na sa amin ang iyong mga paniniwala ng matataas mong pangarap. O, mabuti pa nga. Magkalayo-layo na tayo, Tay. Total, magkakasalungat naman tayo sa lahat ng bagay. O ano pang katuturan na magkakasama tayo sa miserabling bahay na ito? Kung anong makaluluwag sa iyong kalooban, hindi kita pipigilin. Pero anumang oras na naisipan mong magbalik, mananatiling bukas ang pinto ng bahay nito para sa iyo, anak. Di na ako magbabalik. Ayoko lang muling tumuntong sa bulok na bahay na to, na simbolo ng karukhaan at marupok na hinaharap. Dahil kahit kailan, hindi ko nakita sa mga sulok ng bahay na ito ang mga pangarap ko. Huwag kang mag-alala. Tiyak na sa ate Bianca niya pupunta siya. Galena, ha? Okay. Hindi siya maglalakas loob na umalis kung hindi siya rin pupunta. Sana nga, Kuya Fredo. Para mapanatag ako. Kami ni Nando. Alam ko, hindi nila pababayaan ang isa't isa. Maliliit pa silang mga bata. Subok lang samahan at malasakit nila sa isa't isa. Mahal ni Bianca si Janela. Hindi niya pababayaan ang kanyang pinsan. Bakit kaya ang daming pulis dito sa loob ng kondominium? Alert sila. Mukhang may inaabangan doon sa pababang elevator. Diyos ko, si Ate Bianca yung nilabas na yun ng mga pulis. Bukas ang elevator. Bakit balot na balot ang kumot? Nakahubad ba siya? Susundan ko yung mga pulis na may dala sa kanya. Kailangan makausap ko siya. Kailangan malaman ko kung bakit dala-dala siya ng mga pulis. Ate Bianca! Ate Bianca! Ate Bianca! Janela, bakit nandito ka? Ay, talagang bakit ako doon sa unit mo? Pero nagkakagulo na nga dito sa babae mga pulis eh. Bakit ba? Ano nangyari? Bakit nakabalot ka ng kumot? Saan ka dadalhin ng mga yan? Ha? Niraid na mga pulis ang unit ko. Doon kasi kinukunan ni Alfie at ang mga kasama niyang foreigner ang porn videos na ako ang subject. Ano? Si Alfie? Oo. Siya ang kumukontak ng mga parokyano naming foreigners. Kung gano'n, yun din ang racket na inaalok niya sa akin kailan lang. Oo, Janela. Ay, ang buong akala ko. Totoo ang lahat ng tungkol sa'yo, Ate Bianca. Nagsinungaling ako sa inyong lahat. Lalo na kayo, Tay. Hindi totoong natapos kong pag-aaral ko sa kolehiyo. Yung ibinabayad ko sa pag-upa sa unit ng kondo, galing lahat sa kinikita ko sa porn videos. Ha? Nakipag-harimunan ako sa malaki perang kinikita ko sa pag-uubad sa camera. Teka, isa ka nadali niyang mga pulis. Ewan ko. Hindi ko alam. At ikaw, umuwi ka na, ha? Umuwi ka na. Pero isang bagay lang, Janela. Huwag na huwag mong mamadaliin ang iyong mga pangarap. Totoo bang lahat ng sinabi mo tungkol sa ate Bianca mo, Janela? Opo, Gifredo. Pinapasabi nga niya, ihingi ko daw siya ng tawad sa inyo. Diyos ko, ang anak ko. Tay, patawarin niyo ako. Napakalaki ng kasalanan ko. Napakarami ng pagkakasala ko sa inyo. Masyado kong sinaktan ng damdamin niyo. Minaliit yung mga kakayahan niyo. Halos dinurog ko ang inyong pagkatao. Ang mahalaga sa amin ngayon ng iyong inay,
Muli kang nagbalik mula sa sandaling pagkaligaw ng iyong isip, anak. Di ba nga, sabi ko sa iyo, mananatiling bukas ang pinto ng bahay nito para sa iyo. Katulad din ng mga puso namin ng iyong itay. Na palagi magiging bukas para sa iyo, Janela. Kailanman walang mababago sa pagmamahal namin sa iyo, anak. Napakaswerte ko dahil ako naging anak niyo, inay. Dahil sa walang kondisyong pagmamahal na iniuukol niyo sa akin. Mahal na mahal ko rin po kayo ng itay. Anak. Alam ko po, ngayon nyo lang narinig to sa akin ang mga salitang ito, pero nagmumula po ito lahat sa kaibuturan ng aking puso. Mahal na mahal ko po kayo bilang mga magulang ko. Mahal na mahal ko kayo. Siguro nga, naging bahagi ako ng isang panahong sinubok lamang ng mga tiisin sa buhay upang masukat ang kakayahan kong umunawa sa laban ng buhay. At napasubok naman ako. Naging mahina, nawala ng direksyong mag-isip. Pero sa huli, inihantong pa rin ang realisasyong hindi dapat kinukwestiyon ang antas ng buhay na nararanasan. Hindi dapat pinamadali ang mga pangarap. Napatunayan ko, kay buti ng aking mga magulang, kung kaya ikinararangal ko sila. Kung mabubuhay akong muli, sila pa rin ang hihilingin ko sa nasa itaas na ibigay sa akin bilang aking mga magulang. At sa taong ito, magtatapos na ako ng kolehiyo sa kursong economics. At iniaalay ko sa aking mga magulang ang lahat ng aking pagsisikap. Ako po si Janela. At ito po ang aking buhay. Mahalaga ang pagkakabuklod-buklod ng mga damdamin. Dahil sa pamamagitan nito, nauunawaan ang kahulugan ng kabutihan at pagtitiis. Isang dakilang adhikain na sama-sama ring magbibigkis sa bawat puso tungo sa kapayapaan at tagumpay ng bawat tahanan. Mga nagsiganap: Jenaline de la Cruz, Susan Robles, June Martin Legaspi, Janelle Benamin, Phil Cruz at Rosana Villegas sa papel na Janela. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Bong Buyar at Eric Lucero. Creative Consultant Phil Cruz, Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam, sa direksyon Salvador M. Ruiales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po sa inyo, mga kaibigan. Isa na namang kasaysayan ang kapupulutan nyo ng aral sa buhay ang inyong maririnig. Ito ay ang kwento ni Rona. Sa probinsya kami lumaking magkakapatid. Walang natapos na kurso ang aking mga magulang at marami kaming magkakapatid. Kaya naman kami ni Kuya Dindo ang naging katuwang ni na Inay at Itay sa paghahanap buhay. Pakinggan po ninyo ang aking kasaysayan. Tay, ito po yung kinita ko sa pagtitinda ng mga chichirya at tubig. Ito naman po ang sa akin. Abay, bakit binibigay niyo lahat sa akin? Bay, dapat magtira din kayo na para sa inyo. Isama nyo na po lahat ng kita namin, Nay. Para sa panggastos dito sa bahay. Oo nga po. At sa gamot po ni Bunso.
Salamat sa inyo mga anak ha. Napakamaunawain at napakamatulungin nyo. Mapalad kami sa pagkakaroon ng anak na tulad niyo. Hayaan niyo po, kapag natuloy ang pagsali ko sa singing contest sa TV at nanalo po ako, ikukuha ko po kayo na ng pwesto sa palengke para hindi na kayo kailangan maglako pa kung saan-saan. Oh, sana nga matuloy ka. Para magkaroon din ako ng sidecar na panghanap buhay. Naalala ko, nagpunta rito si Ani kanina. May dalang mga damit at sapatos. Sabi niya, para daw sa iyo yun. Tinupad niya talaga yung pangako niya. Ha? Anong pangako, Rona? Nabibigyan po niya ako ng damit at sapatos para magamit sa contest. Ano, Rola? Nagustuhan mo ba? Oo, Ani. Lahat maganda at kasya sa akin. Sa'yo naman ngayon. Totoo? Oo. Hindi ko na naman kailangan yun eh. Dahil meron na ako mga bagong damit at saka sapatos. Salamat. Isa ka talagang tunay na kaibigan. Kaya lang, nalulungkot ako eh. Oh, bakit naman? Kasi tiyak, magiging abala ka. Mawawalan ka na ng panahon sa akin. Sandali lang naman ito eh. Kunting tiis lang. Kapalit naman nun, malaking tagumpay. Oo nga. Tamang kaibigan ko, Mark. Huwag kang mag-alala. Lilibangin kita para mabawasan ang lungkot mo. Talaga ah? Oo! Akong bahala sa iyo. Emma, nakita ko kanina si Dindo lang ang umalis. Nasaan si Rona? Nag-iensayo. Bukas na laban ng ating anak. Ay, oo nga pala. Ay, sana naman manalo ang anak natin. Malaking tulong din sa atin kung mananalo siya bukas. Abay, sabi ni na si Mang, malaki raw ang pag-asa ng ating anak. Dahil nga, marami na singing contest dito ang sinalihan niya. Nanalo naman. Ipanalangin pa rin natin ang kanyang tagumpay. Uy, ano ba naman, Mark? Nandito na nga tayo sa park. Malungkot ka pa rin. Miss na miss ko na kasi si Lona eh. Matagal ko na siyang hindi nakakasama sa pamasyal. Busy na yun eh. Naghahanda na siya sa grand finals ng sinalihan niyang contest. Para tuloy, gusto kong magsisi na sumali siya ron. Bakit? Kasi, nawalan na siya ng panahon sa akin eh. Kasi naman, palaging siyang iniisip mo. Nandito naman ako. Ani? Ako laging may time sa'yo. At saka noon pa mahal na kita. Kaya lang, si Ron ang niligawan mo. Pero ngayong napapabayaan ka ninyo, siguro naman, okay lang napansinin mo ko. Ani? Mark, alam mo, mahal kita. Mahal na mahal kita. No. Maganda itong apartment na kinuha mo, Rona. Kaya lang, baka mahal ito. Hindi naman, kuya. At saka kailangan kasi natin ito para makakilos tayo ng maayos. At may maging garahe ang tricycle niyo ni Itay. Ang galing talaga ng kapatid ko. Ha, sis? Dahil sa mga napanalunan mo sa elimination round ng sinalihan mong contest, hindi na tayo nagtitinda ng kung ano-ano sa mga bus, ha? Sana nga manalo rin ako sa grand finals para makapagpatuloy
magpatuloy tayo sa pag-aaral. Oo nga. Kuya Dindo, Oh, nagpupunta ba dito sina Mark at Annie? Matagal ko na kasi silang hindi nakikita eh. Hindi rin sila sumasagot sa mga text sa tawag ko. hindi nga eh. Pero marami nagsasabi sa akin na madalas magkasama ang dalawang yun eh. Ah, hindi naman ako nag-aalala doon. Dahil nililibang lang ni Annie si Mark. Eh, sana nga tama ka. Kuya Dindo? Naisip ko lang kasi, baka mahulog ang loob nila sa isa't isa. Di na naman tayo matutuloy sa pamamasyal. Kasi nahihilo ako. Ang dalas mo naman yatang mahilo ngayon. Mark, may sasabihin ako. Buntis ako. Ha? Alam ko ako lang nagmamahal sa'yo. Pero, paano tong batang dinadala ko? Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa mga magulang ko to. Pati na rin kay Rona. Ano ba talagang sasabihin ninyo, Annie? Mark, bakit sobrang seryoso kayo? Rona, hindi na kami makakasama sa iyo sa grand finals ng bagong mga awit. Ha? Kayong dalawa? Bakit? Sorry, Rona. May kasalanan kami sa'yo ni Mark. Annie, hindi ko kayo maintindihan. Rona, nakalimot kami ni Annie at nagbunga yun. Ngayon, buntis na ako. Ano? Kayong dalawa na? Bakit mo nagawa sa akin to, Mark? Kala ko ba hihintayin mo ako na maabot ko ang mga pangarap ko? Sorry. Mahal kita, kaya lang may dapat na akong panagutan kay Annie. Napakarapak mo naman. Ilang buwan lang akong naging busy dahil sa contest. Pinalitan mo na kaagad ako. At ikaw naman, Annie. Rona. Akala ko ba kaibigan kita? Hindi pala. Traitor ka. I'm sorry. Ito ba ang kapalit ng mga damit na ibinigay mo sa akin? Napakasakit naman, Annie. Napakasakit. Tay, kawawa naman po si Rona. Nakita ko kanina, umiiyak na naman siya. Masyado siya nasaktan sa ginawa sa kanya ni na Mark at Annie. Masakit naman talaga yun. Dahil matalik niyang kaibigan si Annie. Yun pala siya pang aagaw sa kanyang nobyo. Kung hindi nga lang po ako inawat ni Rona, binugbog ko na ang Mark na yun eh. Nag-aalala tuloy ako kay Rona. Baka makaapekto sa performance niya sa grand finals ng ang bagong mga awit, ang kanyang kabiguan. Huwag naman po sana, Tay. Sayang naman kung matatalo siya. Kausapin natin siya. Palakasin natin ang kanyang loob upang madama niyang hindi siya nag-iisa. Ramon, kinakabahan ako. Pero ang galing naman ng anak natin kanina, di ba? Ay, lalo naman ako. Pero malakas ang kutob ko. Mananalo si Rona. Yan. Salita na yung host. Mga kaibigan,
Bukod sa 1 million pesos na matatanggap ng ating magiging champion ngayon, ay meron pa siyang kotse, bahay at lupa. Kompleto na talaga. Sana nga si Rona na yun. Oo nga. At ang nanalo, ang ating bagong mga awit ng taon, ay walang iba kundi si Rona Borlasa. Nanalo nga na Oo nga, Ay, mga kapitbahay! Nanalo anak namin! Nanalo si Rona! Tay, eto na po ang sikat niyong anak. Ikaw talaga, Kuya Dindo. Abay, talaga naman sikat ka na, anak. Ay, naman. Bibigyan nga ng araw ng welcome party ni Kapitan mamaya. Ay, nakakahiya naman. Aba, hindi ka dapat mahiya, anak. Malaking karangalan ang naibigay mo sa ating lugar. Alam mo ba tong tatay mo, ha? Nang manalo ka, ako, nagsisisigaw. Eh, kaysa naman atakin ako sa puso, sa tuwa. Eh, di sigaw ko na. Salamat po sa suporta nyo, Nay, Tay, Kuya Dindo. Dahil sa inyo, kaya nakayanan ko mapagtagumpayan ng laban sa gitna ng kabigo ang nangyari sa akin. Sabi naman namin sa'yo, lakasan mo lang ang loob mo at tutulungan ka ng Diyos. At hindi kami nagkamali. Rona, dahil sa pagkakapanalo mo, maaahon na tayo sa hirap. Oo, Kuya. Makakapag-aral na tayo. At hindi na magtitinda ng kung ano-ano sa mga bus. Totoong nasaktan ako sa ginawa sa akin ni na Mark at Annie. Ngunit parang napawi yun dahil sa tagumpay na natamo ko. Sa ngayon, kahit hindi ko pa naaabot ang rurok ng tagumpay, ay napakasaya ko na dahil nabago na ang kalagayan ng aking pamilya. Ako po, si Rona, at ito ang aking buhay. May tagumpay na naghihintay sa hindi sumusuko sa laban ng buhay. Mga nagsiganap, June Martin Legaspi, Junel Benjamin, Susan Robles, Rosana Villegas, Phil Cruz, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Rona. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiao, sa musika Boboy Salonga. Supervisyong teknikal Bong Buyar at Eric Lucero. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang... Sa araw na ito, maririnig ninyo ang kasaysayan ng isang dalagang inabot ng maraming trahedya sa buhay matapos ang isang masayang bakasyon. Siya ay si Trisha. Mahirap lamang kami. Ngunit sa kabila nito, ay nakaya ng aking mga magulang na pagtapusin ako ng pag-aaral. Masaya naman kami. Subalit, isang bakasyon ang pumutol nito. Trisha, salamat at magising ka na, pamangkin. Sakit po. Katawan ko. Tita Miriam. Gagaling ka rin. Ang mahalaga, kitas ka na. Sina Inay at Itay, kumusta na po sila, tita? Trisha, magpalakas ka muna. Tito Lucas, Tito Miriam, sabihin niyo, ano nangyari sa mga magulang ko? Trisha, wala na sila.
Hindi sila nakaligtas sa sakunang yon. Hindi. Tricia, uminaho ka sana, ha? Mababulong ko dito. Tricia. Paano ko inahon? Tama na. Paano? Tama na yan. Baka mapinat ka. Sana pala. Hindi mo na lang sinaniya yung pag-out of town. Sana hindi na lang. Best friend, kumusta ka na? Eto, nagluluksa pa rin. Dahil sa pagpanaw ni Inay at Titay. Magpakatatag ka. Tanggapin mo muna hanggang doon na lang talaga ang kanilang buhay. Kasalanan ko. Kung hindi ko sila niyayang mag-out of town, hindi mababangga ang sinasakyan namin. Hindi sila pumamatay. Tricia, ang Diyos ang nagmamayari ng ating buhay. Pahiram lang niya ito sa atin. At siya rin ang nakakaalam kung kailan at sa paanong paraan niya tayo kukunin. Kaya wala kang kasalanan. Napakasakit, Leia. Parang ang hirap tanggapin na mag-isa na ako ngayon. At least, naiwan ka man nila. Nakatapos ka na ng pag-aaral. Ingatan mo na lang yung mga magagandang memories na naiwan nila sa'yo. Si Rodel nga pala. Ginalaw ka na ba? Ang lalaking yun. Mula nung umalis kami ng mga magulang ko, hanggang sa nailibing na sila, hindi ko pa rin siya nakikita. Ni hindi rin siya dumalaw sa akin sa ospital. Salamat naman. Alam mo pa ang daan patungo dito sa bahay namin. Halos 2 buwan din kitang hindi nakita. I'm sorry, Tricia. Hindi kita nadamayan sa panahon ng pagdurusa mo. Hindi ko nga alam kung may boyfriend pa ako o wala na. Tricia, I'm sorry. Ayoko sana makadagdag pa sa sakit ng kalooban mo, pero kailangan malaman mo ang lahat. Bakit, Rodel? Anong dapat kong malaman? May asawa na ako. Ano? Napikot ako ng office mate ko. Yun ang dahilan. Kaya hindi kita nadalaw sa ospital. Bakit mo naman ginawa sa akin ito? Hindi ko naman gusto ang nangyari. Sana maniwala ka. Kung hindi mo gusto, bakit nangyari? Tricia, mahal pa rin naman kita. Ang sama mo, Rodel. At ang kapal na mukha mo. May lakas ka pa ng loob na sabihin mahal mo ko. Pagkatapos mo ko lukuhin. Nagpakasal ka sa iba sa gitna ng pagdadalamati ko. Napakasama ko. Patawarin mo ako, Tricia. Patawarin mo ako. Tinawagan mo pala ang pamangkin mo. Oo, Lucas. Ay, kumusta na siya? Ayun, lalo pang nalungkot dahil napikot ang nobyo niya. Ano? Pabihirang lalaki yun. Hindi naawa sa nobya niya. Nag-aalala ako, Lucas. Baka makaisip gumawa ng masama ang pamangkin ko dahil sa kalungkotang nararanasan niya. Kung yayain mo kaya siya uli dito na tumira sa atin, para naman may makasama siya at mabawasan ang lungkot niya. Sige, susubukan kong gawin uli yun. Sana naman pumayag siya. Hindi naman kasi maaaring tayo ang lumipat sa lugar nila. Sariling bahay natin tong tinitira natin.
At malapit din sa pinagkakakitaan natin. Oh, Tricia, ito, kumain ka ng lugaw. Pagkatapos, paiinumin kita ng gamot sa lagnat. Salamat, Rhea. Ano ka ba? Kung hindi pa kita pinuntahan dito, di ko malalaman may sakit ka. Hindi ka man lang kasi tumawag o mag-text. Naiiyak kasi ako sa'yo. Ano? Maabala ka. Best friend mo ko. At saka, malapit lang sa inyong bahay namin. Wala kang dapat ikahiya. Pero nagtatrabaho ka. Nakalimutan mo ba? Wala kaming pasok sa office ngayon. Nangihina na ako, Rhea. Tricia. Ang hirap-hirap ng pinagdaraanan ko. Ang bigat-bigat. Bawat sulok ng bahay nito. Naaalala ko ang mga magulang ko. Tumagdag pa si Rodel sa sakit na nararanasan ko. Sa halip na pasayahin ako, lalo na sinaktan ng kalooban ko. Paano ko ba matatagalan ang lahat ng ito? Alam ko, hindi madali yan. Pero sa tulong ng Diyos, naniniwala ako makakaya mong lagpasan yan. Basta kapit ka lang sa Kanya. Inalok ako uli ni Tita Miriam na doon na tumira sa kanila. Okay yun. At least di ka na mag-iisa. Mababawasan pa ang lungkot mo. Malay mo, doon ka na rin makahanap ng trabaho. Mabuti naman at pumayag ka rin na sumama sa akin. Naisip ko po kasi, baka pag nagtagal pa po ako dito, hindi ko na talaga makaya. Isa pa, nakakita na po ako ng uupa nitong bahay namin. Tama. Paupahan mo ito at itabi mo ang kikitain. Gusto ko rin pong gamitin ang tinapos kong kurso, tita. Gusto ko na pong magtrabaho. Ganyan nga, pamangkin. Huwag kang susuko sa mga hamon ng buhay. At makikita mo, magiging maligaya kang muli. Good morning. Good morning din. Si Aling Miriam, Ay, nasa loob si tita. dala ko na itong mineral water na in-order niya. Sino yung dumating, Trisha? Tita? Ay, Raymond! Aling Miriam. Nariyan ka na pala. Dala ko na ho itong tubig niyo. May deliver ba mga tauhan mo? Oho, kaya tinutulungan ko na sila. May bago po pala kayong kasama sa bahay niyo. Pamangkin ko, si Trisha. Uli lang lubos na, kaya kinuha ko na. Dito na siya nakatira para mabawasan naman ng lungkot. Pareho pala tayong uli lang lubos na, Tricia. At talaga? Buti nakakaya mong lungkot. Nung una, hirap na hirap ako. Pero ginawa kong abalang sarili ko sa trabaho. O kaya sa mga makabuluhang bagay. Nakaka-inspire naman yung kwento mo. Ay, alam mo, pamangkin, masipag yang si Raymond. Bukod sa... Kaya, bakit pa natin patatagalin? Sige, sabihin natin yan kina tita. Bukas, sabihin na natin sa kanila. Tamang-tama. Magdadala ako ng mga mapagsasaluhan natin. Raymond, may isa pa sana akong gustong gawin. Ano? Bago tayo ikasal. Ano yun, mahal? Narito na tayo sa puntod ng mga magulang mo, Trisha. Ako na pong maglalagay ng dala nating bulaklak, Tita Miriam. Sige. Eto, Raymond. Inay, Itay, narito po ako.
dinadalaw ko po kayo. Kasama ko po si Tita Miriam at si Raymond, ang mapapangasawa ko. Ikakasal na po kami. Sayang, dahil hindi nyo na po makikita. Pero kahit wala na po kayo, kahit hindi ko alam kung nakikita o naririnig niyo ako ngayon, gusto ko pa rin sabihin ang magandang balitang ito sa buhay ko. Pupuntahan din po namin ang puntod ng parents ni Raymond. Ulilang lubos na rin po kasi siya eh. Inilagay niyo po ako sa ayos bago kayo lumisan. Pangako po, lahat ng mga pangaral ninyo sa akin, lahat ng mga itinuro ninyo, ituturo ko rin sa aming magiging anak. Totoong mabuti ang Diyos. Kinuha man niya ang mga magulang ko, may ipinalit naman siya upang makatuwang ko sa buhay. 10 taon na kaming kasal ni Raymond at 2 na ang aming anak. Kaya sa mga ulilang lubos na nakikinig, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Laban lang at patuloy na magpakatatag. Ako po si Tricia at ito ang aking buhay. Ang Diyos ay pag-ibig. Hindi niya hayaang malunod sa kalungkutan ang mga tao. Mga nagsiganap, Jenaline de la Cruz, Lionel Benamin, Rosana Villegas, Maynard Landicho, Phil Cruz, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Tricia. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutiang, sa musika Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant, Phil Cruz. Production assistant, Anjing Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw na muli mga giliw naming tagapakinig. Pakinggan po natin ngayon ang isang natataking kasaysayan na ilalahad sa atin ni Minerva. Tatlo kaming magkakapatid. Ako, si Kay, at si Popoy. Masaya ang aming pamilya kahit simple lang ang aming pamumuhay. Ngunit nagbago ang lahat nang sumakabilang bahay si tatay. Nang iwan niya kami, naging sakiti ng aming nanay. Hanggang sa mamatay at sa akin naiwan ang 2 kong kapatid. Popoy, dalian mo na! Mahuli ka na eh! Kanina ka pa nagsusuot ng sapatos na yan hanggang ngayon. Nakasipilyo na ako at lahat hindi mo pa rin naisusuot yan. Ang hirap magsintas, ate. Sus! Kay! Asan ka na ba? Wait lang, ate! Bilisan mo na! Malilate na tayo! Ate, may babayaran pala kami ngayon. Ay, tapusin mo na muna yung pagsisintas mo ng sapatos, ha? Ano ba? Ayan, tapos na. Doblehin mo yung pagkakatali para wag matanggal. Tara na. Hoy! Bakit ganyan ang mukha mo? Bakit? Estudyante ka ba? Ha? Tingin mo estudyante ka sa itsura mo? Bakit ba? Bakit kasi hindi ka naka-uniform, Ate Kay? Intrams namin ngayon. Hoy, yung makeup mo tinutukoy ko ha, ang kapal.
Ang pula-pula pa ng labi. Ate, kasali kasi ako sa cheer dancing competition. O, dapat may make-up. Ewan ko sa'yo. Bahala ka na nga. O, Popoy, tara na. Siguradong punong-puno na naman ito ang mga bus. Ang tagal nyo kasi magsibihis. Pwede ba, Popoy? Magtakip ka naman ng bibig mo kapag bumabahing ka. Sorry, ate. Oh, Popoy. Uminom ka ng gamot mo sa allergy. Salamat, ate. Ay, ate, nalaban mo na ba yung isa kong pantalon? Opo. Nilabang ko na po, madam. Thank you. Naku, ate, you're the best. Planchahin mo na yan, pati yung uniform ni Popoy. Opo. Ate, Ano? yung babayaran ko sa school, Hindi ba pwedeng susweldo ko na lang? kailan? Bukas na kasi yung deadline. Para saan ba kasi yan? May seminar kasi kami, 2 araw. O sige, bukas bayaran mo na. Salamat, Dina, ha? Buti na lang palagi kang may pera. Ano lagi mapera? Ang sabihin mo, hindi lang talaga kita matiis. Dami ko ng utang sa'yo. Sus! Hayaan mo. Uunti-unting kong bayaran mga yun. Huwag mong isipin yun. O ano, kumusta pala yung dalawa? Ayos naman. Hoy, nangingiti mo yung paligid ng mata mo. Natutulog ka pa ba? Oo naman. Madalas lang kasi ako nagigising ng maaga. Kasi kailangan ko ipagluto ng almusal yung 2 kong kapatid. Sus! Nanay na nanay ka na talaga, oo. Ang swerte sa'yo na mapapangasawa mo. Hindi ako mag-aasawa. Bakit hindi? Sayang yung lahi mo. O bakit? Natatakot kang matulad sa nanay nyo na iniwan ng tatay nyo dahil sa ibang babae. Oo. Tapos iniisip ko rin yung 2. Paano ko sila maalagaan kung may asawa na ako? Minerva, malalaki na sila. Eh, si Kay nga, graduating na, di ba? Oo. O si Popoy naman, ano? Si Popoy. Ano nga asahan mo sa lalaking yun? Hanggang ngayon nga, hindi marunong magsintas ng sapatos. Ay, naku. Bakit ba ganun ang binatang yun? Ang cute-cute pa naman. Paano ko magagawang isipin ang sarili ko sa ganitong sitwasyon? Para akong naging instant nanay at tatay. Oh, sir, pakiulit nga ho. Ipapadala niyo ko? Saan? Sa Singapore. Naku, hindi po ako pwedeng lumabas ng bansa, sir. Alam niyo naman, ako ang nagsisilbing nanay at tatay ng 2 kong kapatid. Tinatanggihan mo ba ang promotion ko sa'yo? Bihira ang ganitong pagkakataon, Minerva. Mas mataas ang sweldo mo kapag doon ka sa sister company natin sa Singapore magtatrabaho. Mataas din ang posisyon mo doon kumpara sa posisyon mo rito. Oh, di ba mas mabibigyan mo ng magandang kinabukasan 2 mong kapatid? Sir Edward. Parang kailan lang, ano? Ngayon, may 2 ng anak si Kay. Tapos si Popoy naman, may fiancé na. Kung hindi lang siguro masyadong mahiyain yung bunso naming kapatid na yan, baka matagal nang may asawa. Ikaw naman. Hindi ka na ba talaga mag-aasawa? Naku, napaglipasan ako ng panahon. Kaya hindi ko naiisip ngayon yan. Minsan ba inisip mo rin kung ano kaya naging pagbabago sa buhay niyo sakaling tinanggap mo yung offer sa'yo ng boss mo 15 years ago na magtrabaho sa Singapore? Hindi ko naisip yun. Tsaka bakit ko naman isipin yun? Tingnan mo naman. Wala ako ni katiting na pagsisisi na hindi ko yun tinanggap. Nasubaybayan ko ng maayos yung 2 kong kapatid. At ngayon, heto tayo. Nagse-celebrate ng 40th birthday ko na sila yung naghanda. Masyadong magarbo. Sabi ko nga, para namang huling birthday ko na. Ate! Oy, Popoy!
Hi, Ate Dina. Hi, Popoy. Ate, happy birthday ulit, ha? Thank you. Alam mo namang mahal na mahal kita, di ba? Sus! Paano, ate? Uuwi na ako. Ihahatid ko pa kasi si Joy sa bahay nila. Oy, mag-iingat ka, ha? Maglinis ka ng apartment mo. Baka ang dumi-dumi na naman. Opo. Babay, ate. Babay, Ate Dina. Oh, sige, bye. Ay, yung isa kong kapatid, ayun, busy-busy pa. Dito raw sila sa bahay matutulog ngayon. Kaya mamaya pa yan matatapos. Total opposite sila ni Popoy. Since dito rin ako matutulog dahil nagpaalam naman ako sa aking asawa, di ubusin na natin itong 4 na boteng beer. Mabuti pa nga. May nag-aanap daw sa akin. Nandito sa lobby. Sino naman kaya yun? Minerva, Sino mo sila? si Hernan. Hernan? Hindi mo na ako makilala. Ako ito ang tatay niyo. Ilang buwan kitang hinanap. Mabutit natagpuan na kita. Bakit niyo pa ako hinahanap? Tsaka, bakit ganyan ang itsura niyo? Ang payat-payat. Ang haba ng balbas. Palo niyo pa yung ermitanyo. Maaari ba kitang makausap? Nag-uusap na ho tayo. Pakibilisan lang, marami akong trabaho. Ganun ba? Sige, magtrabaho ka na muna. Hihintayin na lang kita rito. Mag-usap na lang tayo kapag tapos ka na. Dito na lang ako maghihintay. Ay naku, bawal po ang bystander dito sa lobby ng building namin. Kaya kung meron pa kayong sasabihin, sabihin nyo na ngayon. Siya, sige. Huwag na. Aalis na ako. Sige ho. Pagkatapos ng 15 taon, ngayon pa siya magpapakita, ha? Kapal naman ang mukha. Ay! Ang matanda! Ha? Natumba! Ate, may TB daw siya. At may problema din ang puso niya. Kinausap ko siya kanina, ate. Sabi niya, matagal na silang hiwalay ng babae niya. Kaya lang, hindi niya magawang balikan tayo kasi nawalan siya ng trabaho. At nalaman niyang namatay na si inay. May ipon naman kaming mag-asawa, ate. Kaya ko naman siya ipagamot. Kawawa naman si tatay. O di kayo nang bahala sa kanya. Ako walang maitutulong. Ate Minerva. Bakit? Bakit, Popoy? Naawa ba siya sa atin nung iniwan niya tayo? Namatay si nanay dahil sa kanya. Pero ate, nagsisisi na raw siya sa nagawa niya. At isa pa, sabi ng doktor, hindi na raw ganun kahabang itatagal niya. Wala akong pakialam. Gusto niya yan. Yan ang pinili niyang buhay. Bakit ngayon parang ako ang mali? Dahil ayokong magmalasakit sa kanya? Nasaan siya nung mag-isa kong pinapasa ng responsibilidad bilang nanay, tatay at atin yung dalawa, ha? Kahit ang pag-aasawa hindi ko nagawa dahil takot na takot akong matulad kay nanay. Pero ate, kahit tiisin natin siya ngayon, hindi na natin may babalik ang nakaraan. Naiintindihan namin ang puot at galit na nararamdaman mo. Pero... Ate, kailangan mo lang patawarin si tatay. Hindi! Ayoko! Ate, masama siyang ama! Napakasama niyang ama! Salamat sa pagpapatuloy mo sa akin dito sa bahay mo, Minerva. May trabaho po ako. Kaya paaalagaan ko na lang kayo. Dito ho yung magiging kwarto niyo. Salamat. Maiwan ko na kayo. Minerva. Bakit po? Patawarin mo sana ako sa lahat ng pagkakasala ko sa inyo.
Alam kong pagbabayaran kong lahat ng iyon sa impyerno. Kaya sana, huwag mong hayaang pati ikaw ay lamunin ng puot at galit na nariyan sa dibdib mo. Tama nang ako na lang ang magtusa sa ikalawang buhay. Yung gamot niyo, huwag niyong kalimutang inumin. Salamat. Sana, bago ako mawala, mapatawad mo ko. Yun ang huli kong kahilingan. Tumagal pa ng halos 1 taon si tatay mula nung kupkupin ko. Sa una, napakahirap. Pero habang pinagmamasdan ko ang mahina at uugod-ugod niyang katawan, tinalo ng awa ang galit sa puso ko. Bago siya namatay, nakamit niya ang kanyang huling kahilingan, ang aking kapatawaran. Ngayon, sa aking pagbabalik tanaw sa nakaraan, marahil, kailangan kong pagdaanan ng lahat ng mga sakripisyong yon. Kung hindi, siguro hindi rin ako gaya nito ngayon. Matatag, matapang, at may prinsipyo sa buhay. Sabi nga ng 2 kong kapatid, ako daw ay strong, independent woman. Ako si Minerva, at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, Angelo Alcantara, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Lionel Benamin, Phil Cruz, at Rosana Villegas sa papel na Minerva. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga, superbisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyara, creative consultant Phil Cruz, katulong sa produksyon Anching Cruz. Sumulat ng ating kasaysayan Rita Labanon, sa direksyon Salvador M. Riales. Ito ang aking buhay.